magandang gabi. Anong oras man sa inyo ngayon, mga kaibigan, mga kababayan. Narito po ako muli upang magbahagi ng kaunting natutunan sa Biblia sa pamamagitan po ng pagtuturo ni Brother Eli Soriano. Ngayon po, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po ito sa pinamagatang Bible and Science. Ang ating pong pag-uusapan ay anxiety and prayer, yung mga kabalisahan sa ating pamumuhay. Hindi naman po natin may tatanggi yun. Bilang tao sa araw-araw na pamumuhay, meron po tayong dinadanas na mga kabalisahan, mga problema. So dapat po natin maintindihan na dito po kasi sa mundo, habang tayo nabubuhay, hindi po natin may tatanggi yun na makakaranas tayo ng mga kapigatian, mga problema. At yan naman po ay sinabi ng Panginoong Hesus na mababasa natin sa Juan 16:33. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. So yun nga ang sinasabi na consequences of living. Yun po ang konsekwensya ng pamumuhay sa mundong ito, na meron talagang mararanasan tayong mga pagsubok, mga problema, mga suliranin. Pero ang sabi po ng Panginoong Hesus ay laksan natin ang ating loob. Dahil kung mahina ang loob, maaring matangay talaga. So kailangan lakasan ng loob at magtiwala sa Diyos. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po ito sa Biblia at siyensya, na maintindihan natin na ang Biblia ay nagsasalita ng totoo at sinasang-ayunan ng agham o science. Ito po ang sinasabi sa Filipos 4:6. Ito nga yung patungkol sa mga kabalisahan, at ang sagot sa kabalisahan ay ang pananalangin na may pananampalataya. Mababasa po natin sa Filipos 4:6. Ang sabi dito sa English, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passed all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ayan, sa Tagalog, ang sinasabi po dito ay sa 4:6 ng Filipos. Atin pong mababasa. Ganito po naman ang pagkasabi nito sa Filipos 4:6. "Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." So kinakailangan talaga, mga kaibigan, mga kababayan, na maingatan ng Diyos ang ating kaisipan, dahil marami pong nasisiraan ng ulo dahil sa mga dinadanas na kabalisahan, mga problema, mga nagkakasakit sa puso dahil sa bigat na nararamdaman sa pamamagitan ng mga problema. May mga taong nasisiraan ng ulo, nagpapatiwakal, naghuhurimentado. So ang kailangan po natin ay ang pag-iingat ng Diyos sa ating puso at kaisipan sa pamamagitan ng panalangin, upang ito'y maingatan. At kapag ito'y maingatan, ay hindi tayo magkakasakit sa puso, hindi tayo masisiraan ng isip. So ito po bang sinasabi na ito na ang pananalangin ay yung pakilala mo sa Diyos ang iyong kahilingan? Kung meron kang kabalisahan, natural kapag
ibinigay mo sa Kanya ang iyong kabalisahan, nanalangin ka na lunasan ng kabalisahan, at ito'y magkakaroon ng lunas. Basta ang sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin at mga daing na may pagpapasalamat. Bakit sinabing may pagpapasalamat? Kasi meron po kasi na sinasabi sa kolokyal na usapan natin, no? Kung meron tayong mga kilalang tao na kung saan kapag hiningian mo ng pabor ay agad-agad na hindi tumatanggi. So minsan nasasabi natin na, ay, pwede ba pahingi ng pabor? Ganito po kasi, ganyan kasi. Hindi pa niya ibinibigay, pero nagsasabi tayo na thank you in advance. Kasi alam mo na kapag hiningian mo yung tao na yun ng pabor, ay sure ball na ibibigay niya. Hindi lalo naman sa Panginoon. Kapag ang Diyos po kasi ang nagsabi, ay talagang totoo po yun, sapagkat hindi kasi siya makapagsisinungaling. Kaya nga sabi dito sa Marcos 11:24, sabi dito 11:24 ng Marcos, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Kaya nga hindi pa ibinibigay, nagte-thank you in advance na agad tayo kasi alam natin na ibibigay yun. Hindi lalo naman ang Panginoon. Sabi dito na kung humihingi tayo at magsisampalataya ay makakaasa tayong tatanggapin natin. Ngayon, ano naman ang katunayan na ang pananalangin ay nagbabawas ng ating mga problema at suliranin? Ayon po kasi sa science, mababasa natin sa pag-aaral ng mga siyensya. Sabi dito, neuroscientist Dr. Andrew Newberg found that prayer activates the part of the brain which helps you focus and make better decisions. It also lowers stress by reducing the hormone cortisol and calming areas linked to fear and anxiety. Sabi dyan, ayon sa pag-aaral ng isang doktor na neuroscientist na si Dr. Andrew Newberg, found that prayer activates the front part of the brain which helps you focus and make better decisions. Ayan. It also lowers stress by reducing the hormone cortisol and calming areas linked to fear and anxiety. Ay nagkakaroon tayo ng pagiging kalmado at bumababa ang ating stress. Bakit? Sabi nga sa Pilipos na binasa natin kanina, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at mga daing, pakilala natin ating mga kahilingan at makapagtitiwala tayo na mababawasan ang ating anxiety at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso't kaisipan at nagkakaroon tayo ng better decision. Sabi dito, bakit? Kasi sinasabi kasi dito sa Proverbs chapter 3 verse 5, sabi dito, Proverbs o Kawikaan chapter 3 verse 5, sabi dito, atin mababasa, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ayan. Sabi nga ay trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka una sa Panginoon buong puso at huwag sa sariling karunungan mo, kundi sa Panginoon. Dahil sabi diyan ay
ida-direct ka niya, i-acknowledge mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, sa mga desisyon mo, sa mga paggawa mo, ay kilalanin mo siya upang i-direkta ka niya o i-guide ka niya sa iyong mga hakbang upang hindi ka magkamali sa iyong mga desisyon. Kaya nga sabi dito sa science na sinabi ni Dr. Andrew Newberg, na sabi niya dito ay found that prayer activates the front part of the brain, which helps you focus and make better decision. Ayan. So napakalinaw po mga kaibigan, mga kababayan, na ang Biblia po ay sinasangayunan ng siyensya. At muli, sana ay kung nagustuhan nyo ang ganitong pag-uusap ay huwag kaligtaang mag-subscribe, like at share. At inuulit ko, hindi po ako pastor, hindi po ako mangangaral. Ako lamang po ay natuto ng kaunti sa pamamagitan ng pagtuturo ni Brother Eli Soriano. Salamat po sa Diyos.